Sige, okay lang din. Ayan, naka-live yan. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa tayo po'y manalangin. Aba, maraming pong salamat sa pagdito sa aming Bible class at patuloy po namin na-acknowledge muli ang presensya, magtuturo sa amin sa pamamagitan ng mga salita. And hangin po namin na patuloy po kaming tulungan, maunawaan ng mga salita at gamitin mo po ang inyong lingkod, si Brother Art, yung mensahero ng gagawing best na lupang ipahayag sa bawat sa mundo ang kalooban mo para sa akin. Maraming pong salamat sa wisdom and knowledge and understanding ng mga salita. Salamat na patuloy mo kami bibigyan ng kapayapaan sa aming isip upang patuloy po namin masagi ang iyong kalooban. Maraming pong salamat sa oras nito, sa lahat po ang kapulihan natin. Sa pangalan ng anak si Yahweh. Amen. Start tayo. All praises to the Most High, Abba Yahweh, Bashal, Yahushai. Happy Feast of Pentecost, Yasharala, Israel. Greetings to our true nation, Israeli congregation, and the 12 tribes of Yasharala, scattered in all corners of the world. And Shabbat Shalom, brothers and sisters. All praises and glory and honor to the Most High Yahweh, Bashal, Yahushai. Ako po si Brother Art. Kasama ko po si Bro Daniel. Pakilala ka. Shalom, happy Sabbath po, happy Pentecost, at purihin po ang ating Most High. At narito po dito, ako po si Brother Daniel, at hindi tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita, and pinabati po namin bawat isa na mga Israelite na scattered sa iba't ibang panig ng ating bansa, at langin po namin na kayo po ay makasama namin sa pag-aaral ng salita ng Ama. Our topic for today, yung Feast of Pentecost, yung pista natin ngayon, yung o kaya tinatawag nilang Feast of First Fruits. Ano ba yung Feast of Pentecost? Sinasabi ang Feast of Pentecost ay is one of the 7 biblical feasts given by our God sa mga Israelita, sa mga Yasharala. Para ito sa mga ninuno nating mga Israelita. Sabi pa, it was a harvest festival in which the Israelites offered the first fruits of the wheat harvest to our God, to our Abba Yahweh. Yun. Basahin para maliwanag. Basahin natin ang Leviticus chapter 23 verse 15-17. Gusto po natin ang aklat ng Leviticus chapter 23 verse 15 to 17. It reads, at kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw ng sa inyong dalhin ang bigkis na handog na inalog. Magiging 7 Sabat na ganap sa makatuwid bagay hanggang sa kinabukasan ng ika-7 Sabat. Bibilang ng 5 araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. 17, sa inyong mga tahan ay magdadala kayo ng 2 tinapay na aalugin na may 2
2/10 bahagi ng isang ipa ng mainam na harina at lulutuin na may lebadura na pinakapangunang bunga ng Panginoon. After yan ng Feast of Unleavened Bread, nung kailan ba natin ginanap yung Feast of Unleavened Bread? April, first week of April. Magbibilang lang tayo ng 7 weeks after nung Feast of Unleavened Bread. Tapos, kinabukasan ng Sabbath day, bali yung 7 weeks times 7, 49 days yan. Tapos, kinabukasan, pang 50 days, yun yung Feast of Pentecost. Ganun natin pinaplot yung Feast of Pentecost or first fruits. Sinicelebrate pa rin yan. Sinicelebrate pa rin ba yan sa New Testament? Sinicelebrate pa rin ba ng mga apostol yan? At ng mga Israelita noong panahon ng ating Messiah Mashiach, Yahushua, o tinatawag nilang Jesucristo, sinicelebrate pa rin ba nila yan? Kahit na after na mapunta na sa kanan ng Ama, si Jesucristo, nung pinatay sa krus, tapos after 3 days, nabuhay siyang muli, umakyat sa kanan ng ating Ama. Tapos noon, nagturo na yung mga apostol. Sineselebrate pa rin ba yan ng mga apostol after nung kamatayan ng ating Yahushua? Opo, sineselebrate pa rin yan ng mga apostol. Ang sagot po ay opo, sineselebrate pa rin. Basahin mo Acts chapter 2 verse 1 and 4. Open the Bible sa mga Gawa, chapter 2, verse 1 to 2. Nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. 2, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hangin malakas at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinauupuan. Verse 3, at sa kanila'y may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. Kanak, di ba? Yan yung katunayan na sineselebrate pa rin ng mga apostles at ng mga Israelita ang mga pista ng ating Diyos, ng ating Abayahawa. Tulad ng Feast of Pentecost. Sa Tagalog ay Pentecostes. Di ba? Mula pa sa iba't ibang panig ng mundo yung mga Israelitang nagpunta sa Israel para mag-celebrate ng Feast of Pentecost. Take note tayo, wala na dyan ang ating Jesucristo, si Messiah Yahushua. Nasa kanan na ng ating Amang nasa langit, di ba? Pero nakakalungkot, pero tayong mga Pilipino, kasi tayo, mga Israelita tayo, di ba? Ang prophecy mismo na sa Biblia na tumutugma sa mga Pilipino na tayo ay may dugong mga Israelita. Kaya dapat din nating celebrate ito katulad ng ginagawa ng mga apostol after nung namatay yung ating Messiah Yahushua, di ba? Kaya dapat nating celebrate yung mga pista na ibinigay sa atin ng ating Abayahawa, yung biblical 7 days feast, di ba? I-celebrate ito at kasi ito yung tradisyon nating mga Israelita eh. Ito yung mga tradisyon natin, dito tayo nakilala.
At yan yung culture natin. At saka identity natin. Kung nagse-celebrate tayo ng Pentecost, malalaman ng mga ibang lahi, ibang bansa na mga Israelita pala ito. Kasi yan yung identity ng mga Israelita eh. Ang pagsunod at pagse-celebrate ng mga pista ng ating abayahawa. Yan yung inutos sa atin ng Diyos, kaya obligado tayong gawin ito. Diba? Kasi nga kung ang pista nga ng ibang lahi ay nasusunod natin, pero bakit yung tradisyon nating mga Israelita or yung mga kultura nating mga Israelita ay hindi natin sinusunod? Ano ba yung mga tradisyon ng ibang lahi na sinusunod natin, katulad ng Halloween, Valentine's Day, di ba? Nagbibigay tayo ng magbulaklak sa mga girlfriend, boyfriend natin, di ba? Hindi naman tradisyon, wala naman sa Biblia yan. Hindi yan pista ng mga Israelita eh. Yung January 1, yung New Year. Iba yung New Year natin, hindi January 1. Di ba? Ang New Year na nakalagay sa Biblia, yung spring. Spring. Panahon ng spring. Yun yung New Year. Hindi yung panahon ng tagyelo. Ano yung tagyelo? Taglamig. Taglamig, di ba? December. January 1, hindi yan hindi yan yung spring eh. Ang spring natin, March to April. Di ba? Christmas. Hindi naman, wala naman sa Biblia na i-celebrate natin ang birthday ng ating Messiah Yahweh. Di ba? Ang napakahalaga pa nga para sa Messiah, ang lagi niya sinasabi, ang pinagpala yung sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sinasabi nila, pinagpala daw si Mama Mary, yung nanay niya. Ano sabi ni Hamashiach Yahweh ni Yesu Cristo? Mas pinagpala ang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ganon din sa pag sinabi mo, ay celebrate natin yung Christmas, yung birthday ng ating Messiah. Anong sasabihin ulit sa inyo ng Messiah? Mas pinagpala ang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Huwag niyo nang celebrate yung birthday ko, hindi mahalaga yan. Di ba? Di ba? Yan yung mga pista ng mga ibang lahi na mas priority pa natin. Pinagkakagastusan natin, pinaghahanda ang mabuti ng mga Pilipino, yung mga ganyang tradition of men, yung mga pista ng mga tao na wala naman sa Biblia, di ba? Bongga, todo ang paghahanda. Di ba? Pero yung Passover, yung 7 feast of our Abayahawa, yung 7 biblical feast, katulad ng Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruits, or Pentecost ngayon. Ngayong araw na to, Feast of Pentecost. Di ba? Feast of Weeks. Feast of Weeks pala yun, yung Pentecost. Feast of Trumpets, Day of Atonement, Feast of Tabernacle, 13th Feast of Tabernacles. Yan yung 7 feast biblical ng ating Abayahawa na gusto niyang pa-celebrate sa atin. Natutuwa siya kapag sineselebrate natin yun. Pero anong ginagawa natin? Tayong mga Israelitang Pilipino. Mas gusto pa natin yung mga pista ng ibang lahi, ng ibang bansa. Diba? Mga tradition of men. Diba? Wala naman sa Biblia. Diba? Kumbaga, wala tayong paki. Grabe, di ba? Pista ng Diyos, wala tayong paki. Di ba? Ganun na ba tayo kasama? Halos dumaan lang sa araw natin na parang walang nangyari. Halos normal lang na araw yung mga pista ng ating Abayahawa, di ba? Napakasama ng ating ginagawa.
Kaya hindi ako magtataka na kakalimutan ng mga tao ang mga pistang ito kasi nasa prophecy, nakasulat yan sa Biblia. Prophecy yan. Yan yung talagang mangyayari. Na balang araw hindi na aalalahanin ang kautusan ng ating Diyos, ng ating Abayahawa. Di ba? Basahin mo yung paglimot sa kautusan ng ating Abayahawa. 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. Let's open our Bible to 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babalik ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Kan hindi na daw tayo makikinig sa wastong mga katuruan. At yung gusto lang natin na gusto nating marinig sa tenga natin, maghahanap tayo ng tagapagturo na ang gusto lang natin marinig sa kanila ay yung mga gusto lang nating marinig. Diba? Hindi na sila makikinig sa katotohanan, kundi sa mga katang-isip lamang. Yun yung sabi ni Apostol Paul, si Timothy. Timothy. Apostol Paul, diba? Sulat niya po. Sabi mismo ni Apostol Paul yan, yung apostol ng mga Kristiyano, di ba? Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Mamaya, pasadahan natin yung katotohanan. Kundi sa mga katang-isip lamang. Ano ba yung sample ng mga katang-isip? Mga kwento na hindi totoo. Katulad ng pamahiin. Yan yung mahilig yung mga Pilipino dyan, yung mga Israelita dyan. Pamahiin. Kung ano-anong pamahiin yung pinagsasabi nila. Yung mula sa kalululuhan, namana natin yung mga pamahiin na yan na wala namang katunayan, hindi naman nakasulat yan sa Biblia. Yung mga pamahiin na yan. Di ba? Kwento lang ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo't lola. Katulad din ng yung tradition of men. Ano ba yung mga tradition of men? Yan yung pista ng mga tao. Yan yung pumalit sa pista ng ating Abayahawa, di ba? Katulad nung nabanggit natin kanina, yung mga gawa-gawa lang ng tao. Mga pista, mga Halloween, Valentine's, New Year na January 1, Christmas, Easter, Mother's Day, Father's Day, di ba? Anong sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 4? Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Tradition of men, yan. Mga kwento na hindi totoo, yan. Diyan nila ibabaling yung kanilang pansin. Hindi na sila makikinig ng katotohanan. Di ba? Ano ba yung katotohanan na sinasabi ni Apostol Paul? Basahin natin yung Psalm 119 verse 142. Ano yung katotohanan? Kasi bumabaling na lang tayo sa katang-isip. Pinaliwanag na natin yung katang-isip. Yun yung mga tradition of men at yung mga kwentong hindi totoo. Pero ano ba yung katotohanan na sinasabi ni Apostol Paul? Ano yung katotohanan? Anong description yan sa Biblia? Yung katotohanan na yan. Basahin mo. So open our Bible sa Psalms 119 verse 142. It reads, "Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth." Di ba? Napakalinaw niya, napakatindi ng verse na yan, di ba? Ang righteousness daw ay walang katapusang righteousness.
Kapag gumawa ka ng kabutihan, dapat ituloy-tuloy mo, walang katapusan. At ang batas daw ay truth o katotohanan sa Tagalog. Kaya kapag sa 2 Timothy chapter 4 verse 4, kapag sinabi diyan, hindi na sila makikinig sa katotohanan, ano ibig sabihin? Hindi na daw sila makikinig sa kautusan ng Diyos. Dahil sinasabi sa Psalm, ang truth daw ay ang law. Thy law is the truth. Diba? Kapag sa Timothy chapter 4 verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Hindi na sila makikinig sa kautusan ng Diyos. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga walang kwentang bagay, katang-isip, tradition of men. Kwentong hindi totoo. Hanap pa tayo ng prinsip ng katotohanan. Kung yung katotohanan ba talaga, yan ba talaga yung batas ng ating Abayahawa? Basahin mo Psalm 119, verse 152. Let's read Psalms 119, 152. It reads, Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth. Kan, di ba? At lahat daw ng kautusan ay katotohanan. And all thy commandments are truth. Ulitin natin, at ang lahat daw ng kautusan ay katotohanan. Kaya, kapag balikan natin si Apostol Paul, sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Hindi na daw sila makikinig sa kautusan ng Diyos. Sa halip ay ibabaling nila ang kanilang pansin sa katang-isip. Tradition of men. Walang kwentang kwento. Diba? Ano pa tayo ng prinsip ng katotohanan? Ang katotohanan ba talaga ay yung kautusan ng Diyos? Basahin mo Psalm 119, 160. Let's read Psalms 119, verse 160. It reads, Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteousness judgments endureth forever. Kan, di ba? Sa Tagalog, ang buod ng kautusan ay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang, walang katapusan. Diba? Yan yung sa Tagalog, eh. Diba? Napakalinaw niyan. Ang kabuuan daw ng kautusan ay halos lahat ay nakabatay sa katotohanan. Diba? Hindi, ano ba yung kabaliktaran ng katotohanan? Kasinungalingan, di ba? Kaya kapag hindi ka sumusunod sa kautusan, ang sinusunod mo yung kasinungalingan, di ba? Hindi yung katotohanan, di ba? Yun. Kaya balikan ulit natin si Apostol Paul, sinasabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan, hindi na daw sila makikinig sa kautusan ng Diyos. Ano sila? Saan sila nakikinig? Kasi ano? Ano ba yan? Mga katang-isip. Sa hindi totoo. Diba? Katang-isip lang, di ba? Balikan natin yung prinsip na kinakalimutan na ng mga tao yung kautusan ng Diyos o ang katotohanan. Basahin mo Isaiah chapter 30 verse 9 and 10. Let's read Isaiah chapter 30 verse 9 to 10. It reads, sapagkat sila ay mapaghimagsik laban sa Diyos, sinungaling at ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Sinasabi nila sa mga tagapaglingkod, huwag kayong magsasabi ng katotohanan at sa mga propeta,
Huwag kayong magpapahayag ng tama, mga salitang maganda sa aming pandinig ang inyong banggitin sa amin. At ang mga hulang hindi matutupad. Yan. Ayan, di ba? Hindi lang para si Apostol Paul yung nagsasabi na yung mga tao tatalikod na sa sa kautusan ng Diyos, pati pala yung ibang mga propeta katulad ni Prophet Isaiah, di ba? Anong sabi ng Diyos? Kapag tumalikod ka, hindi ka nakikinig sa aral ng ating bayaawa, mapaghimagsik daw at sinungaling ng mga taong ayaw makinig sa aral ng ating Diyos, sa aral ng ating bayaawa. Sabi pa dyan, ng mga mapaghimagsik at ng mga sinungaling, huwag daw tayong magsabi ng katotohanan. Pinaliwanag na natin kanina ng katotohanan ay kautusan ng Diyos. Yung mga propetang inutusan ng mga tao na magsinungaling, ang gusto lang ng mga tao marinig ay ang maganda nilang maganda sa kanilang pandinig. Ayaw nila nung kautusan. Di ba? Bakit ba madaming hindi sumusunod sa utos ng Diyos? Mabuti naman ang utos ng Diyos, di ba? Basahin mo bakit madaming hindi sumusunod sa utos ng Diyos? Napakabuti naman ang utos ng Diyos, hindi naman masama. Makakabuti nga sa atin yan eh. Basahin mo, Psalm 119:68. Let's read Psalms 100, chapter 100, verse 68. Reads, kay buti mo, O Yahweh, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Kan, di ba? Mabuti ang kautosan, di ba? Kung mabuti ang ating Aba, sabi kasi dyan kay buti mo, O Yahweh, kay ganda ng iyong loob. Di ba? Kung mabuti ang kautosan, kasi kung mabuti ang ating Aba Yahweh, mabuti rin yung inuutos niya sa atin. Di ba? Halimbawa, yung kakilala mong mabait, magbibigay ba yun ng utos na makakasama sa'yo? Hindi, di ba? Magbibigay siya ng utos para sa ikabubuti mo. Kasi mabait yun yung kaibigan mo . Magbibigay ba yun ng utos na makakasama sa'yo? Di ba? Ganun din yung Aba. Kasi di ba, yung Aba, pinakamabuti yan. Di ba? Sabi nga ni Hamashiach Yahweh siya, Yeso Kristo, isa lang ang mabuti, ang ating Aba Yahweh lang, ang ating Diyos. Kaya kung mabuti ang ating Diyos, mabuti rin yung kanyang inuutos sa atin. Sa New Testament lang ba na sinabing mabuti ang kautusan? Kay Apostol Paul, may sinabi ba si Apostol Paul na mabuti ang kautusan? Kasi tayong mga Kristiyano idol natin si Apostol Paul . Sabi ni Apostol Paul, sabi ng mga pare, pastor, mga brothers na sinabi ni Apostol na binasura na yung kautusan. Masama daw yung kautusan. Totoo ba yun na sinabi ni Apostol na binasura na yung kautusan kasi masama? Basahin mo Romans chapter 7 verse 12. Let's read Romans chapter 7 verse 12. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Yan di ba? Napakalinaw yan. Si Apostol Paul yan, Romans, sulat ng Romans, si Apostol Paul ang nagsulat niyan, ay sinabi ng mga tagapagturo nyo na binasura niya ng kautusan, pero hindi naman.
Hindi naman binasura ni Apostol Paul. Sinabi pa nga ni Apostol Paul, ang kautusan daw ay banal, matuwid, at mabuti. Ang kautusan daw, ulitin natin, sinabi ni Apostol Paul, ang kautusan daw ay banal, matuwid, at mabuti. Ang kautusan ng ating Diyos at hindi masama. Hanap pa tayo ng verse na mabuti ang kautusan. Basahin mo Psalm 19 verse 7 and 8. Let's read Psalms 109, chapter 19, verse 7 to 8. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Verse 8, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Kan, di ba? Ano bang sinasabi dyan? Puro, ano ba tawag doon? Puro papuri. Kung ano ibig sabihin ng kautusan ng ating Aba Yahweh. Wala naman sinabi dyan puro na masama eh. Puro nga papuri yung sinasabi dyan eh. Isa-isahin natin. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Ang batas ni Yahweh ay perfect. Sabi dyan, kapag sinunod natin yan, yung batas niya ng ating Diyos, walang labis, walang kulang, ano mangyayari sa atin? Magiging perfect din tayo. Magiging masunurin tayo, wala tayong kapintasan. Magiging katulad tayo ng ating Isaiah na walang kasalanan, di ba? Ang batas ni Yahweh ay perfect. Sabi dyan, hindi ako yung nagsabi niyan. Yung mga propeta yung nagsabi niyan. Na ang batas ni Yahweh ay perfect. Isa pa, ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang kautusan ng ating Aba Yahweh ay nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Parang nakapagpahinga ka. Di ba? Parang kang nakapagpahinga eh. Parang natulog ka ng mga 8 hours. Paggising mo, refresh ka. Lahat ng pagod mo nawala. Panibagong lakas ang nararamdaman mo sa katawan mo. Ganyan ang mararamdaman mo kung sumusunod ka sa kautusan ng ating Diyos, ng ating Aba Yahweh, di ba? Ang mga tungkulin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan. Ano ibig sabihin yan? Mapagkakatiwalaan daw. Maasahan. Kung baga sa kagipitan, hindi ka magkakaproblema. Pag may problema ka, masusolusyonan mo ang problema mo agad. Kasi alam mo yung formula eh. Na kapag may problema, ganitong gagawin. Di ba? Ano pa yung kautusan ng ating Aba Yahweh? Nagbibigay daw ng talino sa payak na isipan. Magkakaroon ka ng talino, karunungan, katulad ng sample natin. Ano ba ibig sabihin ng nagbibigay ng talino sa payak na isipan? Example natin yung kautusan ng ating Aba Yahweh na huwag kang kakain ng mga karumal-dumal. Karumal-dumal na hayop, huwag kang kakain. Dahil sabi niya, madidipay lang katawan mo, magiging marumi ang katawan mo, di ba? Kapag kumain tayo ng karumal-dumal na hayop, di ba? Sabi daw sa kautusan, magiging matalino tayo. Totoo ba yun? Totoo yun. Di ba sabi ng mga doktor, ng mga scientifico, katulad ng mga doktor, kapag may nagkasakit ka,
Anong sinasabi ng doktor? Anong sinasabi sa iyo kapag nagkasakit ka? Nagkasakit ka. Huwag kang kakain ng seafoods at ng mga isdang walang kaliskis. Di ba? Oh, yan yung sinasabi yan yung utos sa atin ng ating abayahawa eh. Nasa Leviticus chapter 11 yan eh. Yung mga dietary law, yung pwede mo lang kainin at saka yung bawal kainin. Oh, parang nag-aral tayo ng doktor niyan. Parang nag-masteran tayo ng Dr. App. Di ba? Yan yung ibig sabihin na magiging marunong ka, magiging matalino ka kapag kasinunod natin yung utos ng ating abayahawa, di ba? O katulad ng mga scientifico, di ba? Ang dami nyo namang nababrowse sa Facebook. Marami naman kayo nababrowse sa Facebook na yung baboy daw marumi. Nag-aral sila yung telescope ba tawag doon? Microscope? Nagpa-microscope pa sila para makita yung sobrang dumi ng baboy, di ba? Mga scientists, sabi nila, marumi yan, huwag mong kainin yan. No? Mas marunong pa tayo sa mga scientists. Di ba? Di ba? Kasing runong natin ang scientists. Dahil yan sa kautusan ng ating abayahawa. Kaya hindi pa huli mga kapatid, may panahon pa tayo para magbago, magbalik loob tayo sa ating Diyos, humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi lang isang kasalanan o kaya dalawa, tatlo, kundi lahat ng kasalanan, kahit ang kaliliitang kasalanan. Ihingi natin ang kapatawaran sa ating Diyos, sa ating abayahawa, sa ngalan ng ating Hamasiyak Yahweh o Kristo. At wag na ulit sadyain gawin. Wag na ulit sadyain yung mga kasalanan. Di ba? Basahin mo ako. Psalm 1, chapter 1, verse 1 and 3. Let's read Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumuputya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Kagkan, di ba? Puro kabutihan yung sinabi diyan kung anong kabutihan may bibigay ng kautusan, di ba? Ano ba ang ibig sabihin ng masama? Basahin ulit natin. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Mapalad daw yung mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng masama? Yun lang bang pumapatay? Yun lang ba yun? Kasi kapag pumatay ka, masamang tao ka na eh. Yun lang ba ang meaning ng masama? Sa Biblia? Sa Biblia, hindi lang ang pumapatay ang masama. Di ba? Ang masama ay hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kasi di ba, mabuti yung kautusan ng Diyos. Yung kabaliktaran mo, kabaliktaran ng mabuti, ano ang kabaliktaran ng mabuti? Hindi masama. Kaya kapag hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos, ikaw din ay masama. Kaya kapag ka nakikinig ka, kapag hindi ka nakikinig sa mga taong masasama, kapag ka hindi ka nakikinig sa taong hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, ay mapalad ka. Mapalad ka. Kasi sumusunod ka sa katotohanan. Sumusunod ka sa kautusan ng Diyos. Di ba? Agad ba? John chapter 14
verse 21. Ito na yung last ano natin. Huling verse na. Let's read John chapter 14 verse 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako ilubusang magpapakilala sa kanya. Kan, di ba? Kahit sa New Testament, napakabuti ng kautusan. Di ba? Kung gusto mong makilala ang ating Hamasiyak, Yahushai, o Hesus Kristo, napakadali lang. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Diba? Kaya ang kautusan ay mabuti para sa atin. Lalo na yung mga piso, mga pista, yung biblical feast ng ating abayawa. Kaya kung hanggat maaari, susundin natin yan, yung mga pista na yan. Kasi kautusan yan ng ating abayawa, mabuti yan para sa atin. Kaya kung sinong tumutupad sa utos ng ating Messiah Yahushai, kasi itinuro niya yan sa mga apostol na i-celebrate yung mga pista, di ba? Kasi sineselebrate yan ng mga apostol eh. Yung Feast of Pentecost eh. Na nandoon na sa kanan ng Ama, ang ating Yesu Kristo, nandoon na sa kanan ng ating Ama. Pero sineselebrate pa rin yan ng mga apostol. Ibig sabihin, itinuturo yan ng ating Messiah Yahushua. Kaya tumatanggap at tumutupad sa pinag-uuto sa atin ng ating Messiah Yahushua, ibig sabihin, umiibig tayo sa Kanya. Di ba? Ang umiibig sa ating Messiah Yahushua ay iibigin din ng ating Ama, ng ating Diyos, ng ating Abayahawa, di ba? Kan? All praises to the Most High. All praise to the Most High. Sa ulit po, Happy Feast of Pentecost sa mga kapatid natin, Ikaw, Shalom, Shalom. Shalom, shalom. Kami Yasharala. Kam, Yasharala.